At sa umaga pong ito, ang ating pong itatalakay ay ito pong sakit na kung tawagin po ang sakit ng tiyan. Ayon po sa mga eksperto, ang digestive system ng katawan ay isang komplikado at malawak na sistema. At ayon po sa kanila na ito'y nagsisimula sa bibig at nagtatapos sa puwitan. Upang makakuha ng sapat na enerhiya ang katawan, ay kailangan mo nang dumaan ng pagkain sa bibig habang ang inungoy ang pagkain ay dumaraan sa digestive tract. Ito ay naghahalo sa mga likido sa tiyan na nagresulta sa pagkatunaw nito. At ayon pa rin po sa mga eksperto na kapag nagkaproblema ang tiyan, maaaring makaranas ang pasyente ng iba't ibang mga sintomas. At ilan lamang sa mga ito na karaniwang sintomas ay ang pananakit ng tiyan, pagduduwal o pagsusuka, hindi makalunok ng maayos, pagsinok, heartburn, paglobo o paglaki ng tiyan, at pagkakaroon ng dugo sa dumi. At ayon pa rin po sa mga eksperto, narito po naman ang mga sanhi ng pagkakaroon po ng sakit ng tiyan. Unang-una na po rito ay ang impeksyon na dulot ng bakterya. At ayon po sa kanila, na impeksyon dulot ng bakterya ay isa sa pangunahing sanhi ng sakit sa tiyan. Nagkaroon ng impeksyon sa tiyan, maaaring makaranas ng pagsusuka, labis ng pananakit ng tiyan, pamamaga ng mga bituka, at pagdudumi. At ayon po sa mga eksperto, kadalasan nakukuha ang mga bakterya o virus sa mga kontaminadong pagkain at tubig. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ang ikalawang sanhi naman po ng pagkakaroon po ng sakit sa tiyan ay ito pong tinatawag na kakulangan ng lactase o lactase deficiency. Na ayon po sa kanila, sa kondisyong ito, ang maliliit na bituka ay may kakulangan sa isang uri ng enzyme. Ang lactase enzyme na kanila pong tinutukoy ay kailangan upang matunaw ang lactose sa ating katawan. Ang lactose ay isang uri ng asukal na matatagpuan sa gatas at iba pang mga dairy product. At dagdag pa po nila, kapag may lactase deficiency, ang pasyente ay maaaring makaranas ng iba't ibang uri ng sakit sa tiyan, gaya na lamang ng pagdudumi o kaya naman ay impatyo. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ang ikatlong uri po naman na sanhi ng sakit po sa tiyan ay ito po ang tinatawag na hirap sa pagtunaw ng pagkain. At ayon po sa kanila, kung ang isang tao ay hirap tunawin ang kanyang mga kinain, maaaring magdulot ito ng mga sakit sa tiyan. Kadalasan po, dagdag pa po nila na ang tao ay may problema sa panunaw, may pinsala ang kanyang vagus nerve, at ito po ayon po sa kanila ay isang uri ng nerve na nangangasiwa at naguhudyat upang gumalaw ang mga kalamnan ng tiyan. At ayon naman po sa mga eksperto, narito po naman ang mga halamang gamot na gagamitin po upang gamutin ang sakit ng tiyan. At paalala po nila, ito pong mga halamang gamot na ito ay pwede pong gamitin kapag po naman sumasakit din po ang sikmura. At ang unang-unang halamang gamot po na kanila pong ipinapayo ay ito pong halamang gamot na kung tawagin po ay kulot-kulutan. At ayon po sa kanila, kukuha lamang po ang pasyente ng dahon po ng kulot-kulutan at ito po ay kanya pong ilalaga at siya po niyang palaging iinumin 3 beses po sa loob po ng isang araw pagkatapos pong kumain. At ito po ay pwede rin po niyang inumin sa oras po naman ng pagkakape. At ayon pa rin po sa mga eksperto, narito naman po ang mga grupo rin po ng halamang gamot na siya pong gagamitin ng pasyente para nga po gamutin ang sakit sa tiyan. Ito po ay ang sumusunod. Kukuha lamang po ang pasyente ng 7 dahon ng oregano, 7 din pong dahon ng espanyola, at ito po'y hahaluan niya ng kaunting kulantro at ito po'y kanya pong ilalaga. At ito po ay painom po sa pasyente 3 beses po sa loob po ng maghapon pagkatapos pong kumain at pwede rin po itong inumin sa oras po ng pagkakape. At narito naman po ang ikatlo pong pamamaraan. Pinaglalaga lang po ang pasyente ng tsaang Lipton at papatakan po niya ito ng ilang patak na gotas amargas at ito po ay kanya pong iinumin ng unti-unti. At ayon pa rin po sa mga eksperto, sapagkat kadalasan po na nakakaranas din po ang pasyente ng pamamanhin po ng sikmura, ay narito naman po ang halamang gamot. Ang gagawin lang po ng pasyente,
kukuha lamang po siya ng ugat o bagin po ng halamang gamot na ayo at ito po ay kanya pong ilalaga. At kapag po ito nailaga niya, iinumin din po niya ito 3 beses po sa loob po ng isang araw pagkatapos pong kumain. At pwede rin po niya itong inumin sa oras po ng pagkakape. At ayon pa rin po sa mga eksperto, narito naman po ang mga halamang gamot na siya pong gagamitin po ng pasyente upang gamutin din po ang sakit niya sa tiyan na bunga po naman ng lipas gutom. At ang una-una pong halamang gamot na ipinapayo po ng mga eksperto ay ito pong halamang gamot na kung tawagin po ay suwag kabayo. Ang gagawin lang po ng pasyente, kukuha lamang po siya ng mga dahon po ng suwag kabayo at ito po hahaluan niya po ng konting asin at pagkatapos po ito po kanyang didikdikin at kanya pong ipapais. At ito po ay itatapal niya sa tiyan habang ito po ay mainit-init pa. At ayon pa rin po sa mga eksperto, narito po naman ang pangalawang halamang gamot na siya rin pong gagamitin ng pasyente upang gamutin po ang sakit sa tiyan na dulot pa rin po ng lipas gutom. Ito po naman ay ang halamang gamot na katawagin po ay Bandera Española. Ang gagawin lang po ng pasyente, kukuha po ng dahon ng Bandera Española at ito po haluan din po niya ng asin at ito po kanyang didikdikin at pagkatapos po niya itong madikdik, ito po kanyang ipapais at ito po ay kailangang itapat po sa tiyan ng pasyente habang ito po ay mainit-init pa. At ayon pa rin po sa mga eksperto, narito po naman ang pinakahuling halamang gamot na siya pong gagamitin po ng pasyente kung siya nga po ay sumasakit ang tiyan dulot po ng lipas gutom. At ito po ay ang halamang gamot na kung tawagin po ay suma. Ang gagawin lang po ng pasyente, kukuha lamang po siya ng suma. Ito po isang uri po ng bagin at ito po ay ilalaga po ng pasyente at ito po ay kanyang iinumin 3 beses din po sa loob po ng isang araw pagkatapos pong kumain o sa mga oras po na siya po ay makakaramdam ng pagsakit o paghapdi po ng kanya pong tiyan. At ayon pa rin po sa mga eksperto, narito naman po ang gagawin o halamang gamot na gagamitin po ng pasyente kapag po naman sumakit ang kanyang tiyan o ito pong tinatawag po ng mga matatanda na nasira po ang tiyan sa pagkain po ng mais. Ang gagawin lang po ng pasyente, kukuha po siya ng isang mais. Ito po ay kanya pong susunuging mabuti sa pagkaihaw. At pagkatapos po, ito po ay kanyang ilalaga na mabuti. At ito naman po, o ang tubig na pinaglagaan nito ay kanya pong iinumin. Pwede po itong inumin 3 beses din po sa loob ng maghapon o pagkatapos pong kumain at kahit po sa oras po ng kanyang pagkakape. At ayon pa rin po sa mga eksperto, narito po naman ang panghuling grupo po ng mga halamang gamot na siya pong gagamitin nga po ng pasyente kung nasira nga po ang kanyang tiyan o sumakit po ang kanyang tiyan sa pagkakain po ng mais. Kukuha lang po ang pasyente ng dahon po ng Maria, 3 dahon po ng bayabas, 3 dahon din po ng atif, at 3 dahon din po ng alagaw na magulang. Ang gagawin lang po ng pasyente, ihahalo lang po ang mga ito sa tiyang lipton at ito po ay kanya pong ilalaga at pagkatapos po ay kanya rin pong iinumin 3 beses din po sa loob po ng maghapon pagkatapos pong kumain at ito po na may pwede rin po niyang inumin sa oras po ng pagkakape. So, muli inyo pong sana subscribe ang aking pong YouTube channel and then share and like. Ganyan din po, huwag niyo pong kalilimutan na i-click po ang notification bell para po kayo ma-update sa lahat ko pong i-upload na mga videos. Kaya po sa ating pong lahat, sundin lang po natin ang ipinapayo po ng mga eksperto at sagot ko po ang inyong kalusugan gamit po ang mga herbal at mga natural na paraan. Maraming salamat po.